Hinding-hindi ako papayag na magpakasal ka sa isang Pilipino. Ang galit na sigaw ng isang German na ina ay umalingaw sa sala na nagpatahimik sa lahat. Ang tahimik na buhay ng mag-asawang Barbara at Hans sa Germany ay biglang nayanig nang umuwi ang kanilang pinakamamahal na anak na si Emilia at ibinalita ang kanyang kasal. Nang malaman nilang ang nobyo ay isang Pilipino, labis na nabahala ang mag-asawa. Para sa kanila, na may masakit at traumatikong karanasan sa Asya, ang magpakasal sa isang Pilipino ay hindi katanggap-tanggap at isang malaking bangungot. Sige, pupunta tayo sa Pilipinas. Pipigilan natin ang kasal na ito, desididong sabi ni Barbara. Lumipad ang mag-asawang German patungong Pilipinas upang kumbinsihin ang kanilang anak na hiwalayan ang nobyo. Gayunpaman, pagdating nila sa isang simpleng Filipino restaurant kung saan nila unang nakaharap ang Pilipinong nobyo, may nangyaring hindi nila inaasahan. Isang pangyayari na nagpabago ng ihip ng hangin. Sa huli, ang mag-asawa na dating mariing tumututol ay pumayag sa kasal. Ano nga ba ang nangyari sa unang pagkikita? Ano ang ginawa ng Pilipinong nobyo na nagpabago sa puso ng matapobreng mag-asawang German? Halina't alamin natin ang buong kwento. Sina Barbara at ang kanyang asawang si Hans ay nakatira sa isang tahimik na residential area sa Germany, tinatamasa ang mapayapang buhay retirado. May paborito silang bakery sa malapit, nagsisimba tuwing linggo, at naglalakad-lakad tuwing hapon. Payapa ang takbo ng kanilang araw-araw. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naglaho nang umuwi si Emilia para bumisita. Habang nagkakape ang pamilya sa sala, nagsalita si Emilia ng may halong kaba. Mama, Papa, may importante akong sasabihin. Sa sandaling iyon, nanigas ang kamay ni Barbara sa hawak na tasa dahil sa seryosong tingin ng anak. Tahimik lang na nakinig si Hans. Magpapakasal na ako. Ang fiancé ko ay isang Pilipino. At pagkatapos ng kasal, titira kami sa Pilipinas. Nanlaki ang mata ni Barbara at parang huminto ang tibok ng puso niya. Hindi makapagsalita si Hans, kurap lang ng kurap. Magpapakasal sa Pilipino at titira sa Pilipinas. Nagbibiro ka ba? Sigaw ng isip ni Barbara. Bagamat gusto niyang magalit, pilit siyang umiti at sinabing, ganoon ba? Congratulations, pero sa loob niya, nagngit-ngit ang damdamin. Ang salitang Pilipinas o Asya ay nagpaalala sa kanya ng mapait na nakaraan. 10 taon na ang nakararaan dahil sa trabaho ni Hans, tumira sila sa South Korea. Ang pagkakaiba ng kultura, ang hirap ng buhay, ang usok, at ang ingay ng mga tao ay mga bagay na ayaw na niyang maranasan muli. Si Emilia, na teenager pa noon, ay nakapag-adjust agad, pero si Barbara ay gabi-gabing umiiyak. Bumalik ang alaalang iyon, kaya napabuntong hininga si Barbara. Tahimik din si Hans at nakayuko, marahil ay inaalala rin ang hirap noon. Emilia, sigurado ka bang gusto mong tumira sa Pilipinas? Nanginginig na tanong ni Barbara. Gusto kong makasama siya. Mabait ang pamilya niya at may trabaho na rin akong naghihintay doon. Sa harap ng determinadong mata ni Emilia, walang masabi si Barbara. Pero ang tanong sa isip niya, Asya na naman? Sa Korea nga nahirapan tayo, sa Pilipinas pa kaya na third world country. Parang nakatalikod na si Emilia papunta sa kanyang kinabukasan, at hindi alam ni Barbara kung paano siya pipigilan. Huminga ng malalim si Hans at tumingin sa kisem. Sa gitna ng katahimikan, nagsalita ulit si Emilia. Please, kilalanin niyo muna siya bago kayo humusga. Kung pagkatapos niyong makilala siya ay ayaw niyo pa rin, pag-iisipan ko ulit. Nayanig ang puso ni Barbara. Wala siyang mahanap na dahilan para tumanggi sa taong hindi pa niya nakikita. CJ. Pero tandaan mo, nahirapan tayo sa Korea. Hindi madaling magbago ang isip namin. Tumango si Emilia, puno ng pag-asa. Bumalik tayo sa nakaraan, 10 taon na ang lumipas. Lumipat ang pamilya sa Korea. Inisip ni Barbara na konting tiis lang. Pero ang realidad ay malupit. Mula sa bintana ng taxi galing airport, nakita niya ang mga basura sa gilid ng daan. Plastik, lata, at upos ng sigarilyo. Bakit walang naglilinis? Tanong niya, pero walang sumagot. Ang mga bangketa ay sira-sira at hindi pantay. Ilang beses na siyang muntik madapa, at nasugatan pa ang tuhod ni Hans. Nakakapagod maglakad. Lalo na ang public toilets, laging marumi, basa ang sahig, at walang tissue. Laging may dalang alcohol wipes si Barbara. Ang mas nakakapagod ay ang ugali ng mga tao.
Sa tren, walang pila, tulakan. Sa mall, maingay ang mga kabataan. Isang araw, muntik nang mahulog si Barbara sa hagdan, pero nilampasan lang siya ng mga tao. Doon naputol ang PC niya. Hindi ko na kaya dito. Ganoon din si Hans. Kaya nang makabalik sila sa Germany, tuwang-tuwa sila. Sa wakas, nasa bahay na tayo. Kaya naman, nang sabihin ni Emilia na babalik siya sa Asia, sa Pilipinas pa, para itong bombang sumabog. Ang Pilipinas at Korea ay pareho lang sigurong magulo, isip ni Barbara. Ang pagtutol ay malalim na nakaugat sa kanya. Pero dahil sa pakiusap ni Emilia, pumayag silang makipagkita. Hindi nila alam na ang desisyong ito ang magbabago ng kanilang buhay. Mabigat ang loob ni Barbara at Hans habang lumilipad patungong Pilipinas. Sinabi nila sa sarili, isang beses lang ito. Pero paglapag nila sa Ninoy Aquino International Airport, LNE, Terminal 3, o Clark Cebu, naramdaman ni Barbara ang isang kakaibang kapayapaan. Ang sahig ng airport ay makintab na tiles, walang kalat. Mabango ang hangin at hindi maingay ang aircon. Ang mga tao ay hindi nagsisigawan, may respeto sa kilos. Ganito ba katahimik sa Pilipinas? Tumingin si Barbara kay Hans na tumango rin habang nagmamasid. Ang unang gumulat sa kanya ay ang si Ray. Pagpasok niya, malinis at puti ang inidoro. May bedet, may tissue, at mabango. Parang sa hotel, bulong niya. Malayo ito sa inaasahan niyang maduming Asia. Sumakay sila ng airport taxi o grab patungo sa hotel. Sa pila, maayos ang mga tao. Walang sumisingit. Sa loob ng sasakyan, magalang ang driver. Good afternoon, ma'am, sir. Welcome to Manila. Hindi maingay ang radyo. Hindi ako makapaniwalang Asia ito, bulong ni Barbara. May gumuhong pader sa puso niya. Habang nasa biyahe, nakita niya ang mga ngiti ng mga tao sa kalsada. Iba ang aura dito, naisip niya. Pagdating sa hotel, sinalubong sila ng mainit na mabuhay. Barbara, mukhang mas maaliwalas ang mukha mo, puna ni Hans. Siguro nga, sagot niya. Ang takot na ang Asia ay lugar ng pagdurusa ay unti-unting natitibag. Sa ikatlong araw, nakipagkita sila sa nobyo ni Emilia. Ang tagpuan ay isang pribadong room sa isang Filipino restaurant na may garden view. Tahimik at presko. Nasa Maynila ba talaga tayo, manghang tanong ni Barbara. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang binatang nakasuot ng barong Tagalog, mukhang desente at mabait. Kasama niya ang kanyang mga magulang na nakangiti. Tumayo sila at yumuko bilang paggalang. Magandang araw po, bati ng ama ng binata, at sinundan ito ng maayos na German, ikinagagalak po naming makilala kayo. Hindi kumibo si Barbara, tinitigan lang ang binata. Mukha itong kagalang-galang, pero nandoon pa rin ang pagdududa. Pilipino ang mapapangasawa ng anak ko. Kabadong lumapit ang binata, si Mark. Kumuha siya ng pitsel at nagsali ng tubig o iced tea sa baso ni Barbara. Pagkatapos, inabot niya ito ng may dalawang kamay bilang respeto. Jem, please have some water, sabi niya. Sa sandaling iyon, nagbago ang hangin. Hindi nanginginig ang kamay niya, kalmado at puno ng sinseridad. Tumingin siya sa mata ni Barbara nang may paggalang. Inabot ni Barbara ang baso. Ang lamig ng baso at ang init ng pakikitungo ay tumunaw sa yelo sa kanyang puso. Nagkatinginan sila ni Hans. Sa loob lang ng 5 segundo, nayanig ang puso ni Barbara. Mukhang mabait na bata, natural na lumabas sa bibig niya. Ngumiti ang ina ni Mark. Ang bawat kilos ni Mark ay puno ng malasakit. Ang pag-abot ng tissue, ang pag-alalay sa upuan, hindi ito pilit. Ito ay kulturang Pilipino ng paggalang. Maayos ang naging usapan. Si Emilia ang nagta-translate. Nagkwento si Mark tungkol sa trabaho, pamilya, at pagmamahal kay Emilia. Hindi siya mayabang. Ang katapatan niya ay unti-unting bumasag sa pader ni Barbara. Kung ganito kabait ang lalaking nagmamahal sa anak ko, naisip niya. Parang simoy ng hangin sa tag-init ang naramdaman niya. Kinabukasan, ipinasyal sila ni Emilia at Mark. Organisado ang lahat. Pero ang mga maliit na bagay ang yumanig kay Barbara. Sa Emerald, kung sumakay sila sa oras na hindi rush hour, o sa dalawa bus, tahimik ang mga pasahero. Walang sumisigaw sa telepono. Parang library, gulat na sabi ni Barbara. Sa bus stop, nakapila ang lahat.
Walang tulakan. Nakita niya ang isang binatilyo na tumayo para paupuin ang isang matanda. Napakagandang asal, tango ni Barbara. Ang mga bangketa sa GEC o Makati ay maayos. May rampa para sa wheelchair. Friendly sa pedestrians, komento ni Hans. Naalala niya ang hirap sa Korea. Dito, ramdam niya ang ginhawa. Walang basura. May naglilinis ba o sadyang disiplinado sila? Tanong ni Barbara. Sa isang bakery sa Intramuros, walang sinabi ang tindera pero ang ngiti niya ay nagsasabing welcome. Ang init ng tingin, ang e-hospitality na hindi kailangan ng salita, ngayon nang ito naramdaman ni Barbara. May salita sa Pilipinas na malasakit at pakikisama, paliwanag ni Emilia. Hindi lang ito kultura kundi paraan ng pamumuhay. Naintindihan na ni Barbara. Kahit hindi nagkakaintindihan sa salita, nagkakaintindihan sa puso. Sa pagtatapos ng biyahe, dinala sila sa isang resort sa Tagaytay o probinsya. Tahimik, maganda ang view ng bulkan o dagat. Pagpasok sa lobby, amoy sampagita at lemongrass. Sinalubong sila ng staff na hindi sumisigaw kundi nakangiting yumuyuko. Dinala ang maleta nila ng maingat. Pagdating sa kwarto, namangha sila sa ganda. Maya-maya may kumatok. Nagdala ng mainit na tuwalya at welcome drink. Pagod po kayo sa biyahe, malambing na sabi ng staff. Nang dampian ni Barbara ng mainit na tuwalya ang mukha niya, naiyak siya. Doon lang niya naramdaman kung gaano siya katense. Ang takot sa kultura, ang responsibilidad bilang ina, lahat ay nawala. Hindi ko alam na may ganitong lugar, sabi niya habang pinupunasan ang luha. Tumango si Hans, naningilid din ang luha. Sa dinner, ang sabi ng staff, sana po maging memorable ang gabing ito. Hindi lang ito serbisyo. Ito ay kalooban. Sa huling gabi, nagkaroon ng formal na dinner kasama ang pamilya ni Mark. Tahimik silang kumakain ng masasarap na pagkain Pinoy. Sinigang, adobo, kare-kare. Masarap at hindi maanghang. Nang medyo gumaan ang usapan, nagsalita si Barbara. Sa totoo lang, noong una, tutol ako sa kasal na ito. Tumahimik ang lahat. Hinayaan kong lamunin ako ng takot at prejudice kahit hindi ko pa kayo kilala. Kaya, patawarin niyo ako. Matapos ang ilang sandali, tumango ang ina ni Mark at mumiti. Naintindihan po namin ang pag-aalala niyo bilang magulang. Salamat po at binigyan niyo kami ng pagkakataon. Sa sandaling iyon, gumaan ang pakiramdam ni Barbara. Tinanggap nila ang damdamin niya ng walang sumbat. Ibinaba ni Hans ang tinidor at bumulong kung ganitong pamilya ang makakasama niya. Napangiti si Barbara. Pag-uwi sa Germany, sinalubong sila ng pamilyar na bahay. Pero paglabas ni Barbara, iba na ang tingin niya. Nakita niya ang mga kalat sa istasyon, ang graffiti sa pader, ang ingay ng mga kabataan. Dati ay normal lang ito, pero ngayon ay naiingayan na siya. Ganito ba talaga dito? O ako ang nagbago? Sa supermarket, masungit ang cashier, nagdadabog ang nag-aayos ng estante. Lahat ay mabigat sa pakiramdam. Pag-uwi, nakatanggap siya ng message galing kay Emilia, gusto ko pong sa Pilipinas ganapin ang kasal. Isang sagot lang ang naisip ni Barbara. Naman. Wala nang pag-aalinlangan. Naalala niya ang init ng tuwalya, ang linis ng airport, ang mata ni Mark, at ang patawad na tinanggap niya. Napagtanto ni Barbara na nagtayo siya ng pader laban sa Asia. Pero winasak ito ng Pilipinas. Kinausap niya si Hans. Sa Pilipinas, lahat ay detalyado at may puso. Nakakamiss, sabi niya. Nagtawanan sila. Tinignan ni Barbara ang mga litrato. Buti na lang Pilipinas ang pinili ng anak ko, bulong niya. Dati, hinding-hindi ang sabi niya. Takot at prehuwisyo ang nagdikta noon. Pero iba ang Pilipinas. Sa katahimikan, may init. Walang pamimilit, walang sigawan. May lambing na laging nakaalalay. Ang mga simpleng bagay, ang malinis na sahig, ang maayos na pila, ang pagbibigay ng upuan sa bus, ay kultura na ng Pilipinas. Hindi dahil sa batas, kundi dahil sa puso. Ang Pilipinas ay hindi nagsasalita ng malalalim na salita, pero sa pamamagitan ng kilos at atmosfera, ipinararamdam nito, mahalaga ka. Iyon ang mensaheng nagpaluha kay Barbara. Ngayon, sigurado na si Barbara. Magiging masaya ang anak ko sa pamilyang iyon. Ito ang instinct ng isang magulang.
Minsan, ang buhay ay binabago ng mga simpleng kabutihan. Ang Pilipinas ang nagturo sa kanya nito, isang bansang tahimik at mapayapa na bumihag sa puso ng isang German na ina.